kung pangarap nyong makapag-Norway, makapagtrabaho sa Norway, wag nyong bibitawan yung pangarap na yan. Kasi yan nakaunang panghahawakan nyo. So, may pamilya ka kawayan sa atin? Dalawa. Anong dalawa? Dalawang anak. Ah, okay. Months ka sa Norway. Ano pa lang ako, dumating ako dito January, kabayan. Ano pa lang, magti 3 months pa lang ako. Skilled worker, di ba? Pwede mo kasi silang dalhin dito. Oo, yun nga rin yung isa sa yung isa sa future goals ko naman dito, sabi ko. In 2 years time, may time ka mag-study. Oo. Aside Norwegian language, permanent residency ka na. Okay. Kahit ilang beses ka in and out sa Norway, pwede. Oo. At tapos, kahit anong trabaho na pwede mo nang pasukin. Gusto ko gusto ko macho dancer dito sa Norway. Meron kaya dito? Mayroong dami. Ito yung references na pagiging chef sa atin sa Pilipinas kumpara dito sa Norway. Kusina naman, hirap na trabaho talaga. Hindi para sa lahat, no? May matibay na puso lang din talaga ang tumatagal sa kusina. Ito kasi sa Norway, kahit siyempre Pinoy tayo, sanay na tayo sa labanan talaga bakbakan talaga, wala tayong problema no. Dito ba na yung pamumuhay mo, no? Kung medyo feeling mo mababa lang yung mo dati, yung status mo sa buhay, siyempre nasa Pilipinas ka, you're working for 8 hours tapos ang income mo magkano lang, 'di ba? Sobra pa. Oo. Yung oras na tinatrabaho mo doon. Tama, 'di ba? Pag dito, ba na yung datingan mo, 'di ba? Parang wow, ka na, upgraded ka na. 10 times na doon sa life mo nung nagsisimula ka pa lang sa kusina. Pagkakaiba lang talaga dito, siyempre, yung salary mataas na, 'di ba? Yung environment mo mas maganda na. So, kahit stressful, ito nababawasan yung stress na nararamdaman mo because yung reward na nakukuha mo. Idol, sino to? Incident story. Good morning sa iyo dyan. Kung nasaan ka man, Idol. F&B staff for waiter. Siyempre, kailangan yan dito sa Norway. Ang challenge lang talaga, how to find the employer. Diba? Challenge mo number 1. Kasi, ka rin makapag-process dun sa UDI hanggat wala kang employer. So, number 1 mo talagang asikasuhin, employer. Dito, marami rin akong kasama na from other countries. Merong yung mga waiters namin dito from Cuba, from Romania, from Spain. Diyan sila galing. May Pinay din kaming waitress. 'Di ba? So, kung possible, pwede po incident story, pwede, walang imposible. Ang gagawin mo lang, magi-start ka maghanap. Yun ang challenge. Kung gusto mag-Norway talaga, yung may pangarap mag-Norway, makapagtrabaho sa Norway, ano yung natapayo mo sa kanila, generally? Idol, kung pangarap nyong makapag-Norway, makapagtrabaho sa Norway, wag nyong bibitawan yung pangarap na yan. Kasi yan nakaunang panghahawakan nyo. Kasi ako noon, diba, nasa barko ako. Biyahe kami dito sa Norway noon. Na hindi ko talaga makalimutan yung story na to. Ang day off ko siya, time off lang pala. 2 hours break, ganun. Gawa ko kasi may bike kami sa barko Nagbabike ako ngayon, ikot ako. Sobrang na-amaze talaga ako sa Norway kasi sobrang ganda naman talaga, 'di ba? Kita mo naman 'yan, nature at its best nga, sabi ko, grabe naman tong lugar na to, Engganyo ba na mag-stay? Kasi ang ganda, parang ang linis-linis ng hangin, yung mga ganung bagay ba. May nakikita ako mga kababayan natin, mga Pinoy, nakainggit. Years ago to, ako din balang araw. Pero wala pa akong wala akong plans na maghanap ako ng employer o maghanap ako ng wala akong alam dyan sa UDI or whatever na process papunta dito Pero ang nasa utak ko lang noon, sana makarating ako doon, makapag-work ako dito, 'di ba? Yun lang yung start ko. Tapos continue lang ako sa buhay, 'di ba? Wala naman ako Tapos one day dumating na yung opportunity. Dinrab ko na, 'di ba? Parang naniniwala rin ako dun sa isip mo, i-set mo yung isip mo sa goal mo, then yung universe magko-conspire na para sa iyo. Siya na yung gagawa ng paraan. Ito yung goal mo. Sige, tutulungan kita.
Minsan lang talaga yung mga ganyang story dito sa Norway. Mga nanonood ngayon, mahirap po talaga pasukin ng Norway. Ako, mahirap talaga makapasok. Totoo. Hindi basta-basta na makakapasok ka na mag-a-apply ka lang sa gilid-gilid na may employer na kukuha sa'yo dito. Pero sabi nga ni Philip Fardo, yung idol natin sa Norway, ano lang talaga, focus ka lang sa goal mo. Tama. Para sa akin, doon ka mag-start. Doon ka sa pangarap mo mag-start. Inspire noon. Kasi alam mo yung feeling ko din na may mga kilala din ako ng mga seaman dati. Okay. Tulad mo, seaman ka dati. Tapos, yung ano talaga nila, feeling nila, pangarap nila na makapag-land job talaga. Isa na doon kung bakit sila gusto mag-land job at makapag-stay sa land kasi gusto nila makukuha din, makasama yung mga pamilya nila. Hindi Oo. naman nagtatrabaho naman tayo, di ba, para sa pamilya natin. Tama. Kung may mga anak tayo. So, yung story mo na yan is isa talaga sa inspiration, stepping stone talaga para sa'yo, para sa family mo. Tama. Kasi ilang taon na yung mga anak mo? Yung panganay ko, 20 na yun. Tapos yung bunso ko, yun nga magsi-17 siya this year. So, pinupush ko talaga na sana next year. Ito na naman yung goal ko ngayon, di ba? Kagaya ng sinasabi ko kanina. Hindi naman bahay, basta hindi siya lalagpas ng 18. Oo. At so, huwag mo palalagpasin ng 18. Oo. Tapos, kung gusto mo i-apply, at least nakapag ano ka na 6 months or 1 year dyan sa work mo. 6 months ba? Pwede na. Pero nakita ko parang meron akong dapat na maano na salary. Parang ganun eh. Hindi, 1 year pala, sorry. 1 year. Count ka na nga, ilang months ka na? 3 months, 4 months? Oo. Next year na ako. Sa January ako. I-1 year mo, tamang-tama yan. Wala namang bayad yung application niya kasi under 18 siya. Yun nga. So ano siya, i-1 year mo muna yung work mo, tapos kasi yung salary na yan, i-bibase na sa 1 year mo. Okay. Sa previous year. So automatic yan, madali lang yan. Oo.